meron pong inilabas. Yan o, pakita ko lang sa inyo. Pag ho kayong papadala sa mga ganito. Nais po daw niya na buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China. Upang ating matalakay muli yung oil and gas na usapin kung paano mapatupad yung joint exploration, development, use, and exploitation doon sa potential na malaking deposito ng gas and oil within our territory. Gusto niyang buksan muli sa China. Ngayon, si Tariela, paano ka na? Kaya mong tawaging pro-China si Bongbong? Si Justice Antonio Carpio, yung CBCP, yung mga ilang tiwali at kasapi ng alyansang CBCP at Marcos. Paano ngayon? Yung mismong idolo niyong si Bongbong Marcos ang nagsasabi, nais niyang buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China upang pag-usapan yung joint use, exploitation, exploration, development ng mga oil and gas deposit. Anong tawag nila ngayon kay Bongbong? Dapat yan, kinukundina na nila. Tariela, Tony Carpio, CBCP, Akbayan, Makabayan, yung alyansang Akbayan Marcos. Paano? Di linaglag kayo nung kaalyansa ninyo. Makabayan, paano yan? Gusto daw makipag-usap ni Bongbong Marcos sa bansang China. Di linaglag din kayo. Kaya nyo bang tawaging traidor si Bongbong Marcos? Kaya nyo bang tawagin at akusahan na si Bongbong Marcos ay pro-China? Di ba? Ito ho yung mga too little too late na effort. Hindi ho dapat natin kasi binitawan. Hindi po tayo dapat naging masyadong adversarial or arrogant or antagonistic o basag ulo sa pakikitungo sa bansang China. Ngayon, nakikita yung importansya ng pagiging mabuting kapitbahay. Di ba? Dapat maintain yung pagiging diplomatic, yung pagiging cordial, kahit na mayroong kiskisan, kahit na may friction, yung pagiging friendly, yung good neighborliness. Dahil hindi nga natin alam kung kinakailan tayo makakalapit sa ating kapitbahay kung tamaan tayo ng krisis. So dito pinakita ko po sa inyo, si Bongbong Marcos ang problema. Si Bongbong Marcos ang krisis natin. Ngayon, gusto niya makipag-usap sa bansang China. Pakita ko po uli sa inyo ha. Hindi po ito gawa-gawa kagaya ng kanilang propaganda. Paano ngayon yung mga iniidolo, yung polisiya ni Trump? Kaya po tayo nakakaranas ng krisis na ganito. Dahil sa pagiging bully nung iniidolo nila Tariela, ni Justice Carpio, ng CBCP, yung ilang tiwali sa CBCP, ginagamit pa ang pulpito, ginagamit pa ang pagsesermon-sermon ninyo, di ba? Galit kayo sa China, idol nyo ang Amerika, paano tayo ngayon? Yung Akbayan, yung alyansang Akbayan Marcos, so tinalikuran kayo ni Bongbong, awayin nyo si Bongbong. Yung Makabayan, alyansa Makabayan Marcos, paano? Tinalikuran kayo ni Bongbong. Bakit? Lumalambot na gusto na makapag-usap sa China Hindi ba't strong ang inyong belief and support sa alyansa ng Pilipinas at Amerika? Wala ho tayong problema ron. Kailangan din natin sila. Pero ito ay paglabag sa ating independent foreign policy. Dapat interest ng Pilipino. Ngayong may krisis, ngayon lang naiisip ni Bongbong yung interest ng Pilipino. Bakit? Ayaw siguro magsoli ng mga pinagnanakaw nila. Di ba? Nakakagalit Ba't tayo nagagalit? Ulitin ko ito sa mga kakapasok lamang. Maraming salamat sa 2,000 live viewers natin. Pakita ko lang po sa inyo ito. Magagalit din kayo Katarantaduhan na po yung nangyayari, ginagawa sa atin Ito po, panoorin po nito, pakinggan. Wala na po kami makapitan. Wala na tumutulong. Wala na itangan. Salamat, hindi na lang magpunado yung problema namin mo yung mga kapagpahirap. Ayun ba?
Sabi na kami. Ano nga po kami nakain? Paano makapag-anak po? Hindi mo importante yung pag-grudo lang. Wala na po kami magtangan. Sana, mga natingkol sa inyo, problema namin. Ipasak mo namin yung record, di naman pinadala. Hindi ba ang pinisi sa... Wala po kami record. Kaya sinasyon kami, wala kami record. Tama lang, magbigay po kami ng action sa problema namin ito. Tulong lang po, pagtulong. Magkatabuhan ka lang. Kahit po din pala, sa Maynao. Ako kami lang, nakahanap buwan. Kaya po, ang desisyon namin yun ang po sa pangalan po yung pagtulong. Kahit na lang po ang ganda sa gano'n, mabigay po sa amin. Wala po kami gusto. Sobrang taas ng grupo. Kaya lang po, marami po nalaman. Malinaw po yun. Napanood po ninyo, napakinggan ninyo yung sentimiento. Isa lamang po siya sa higit maraming Pilipino na ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. Ikaw, ako, tayo, pinagdadaanan natin, iba-ibang antas lamang ng bigat ang ating pinagdadaanan. Hanggat hindi po isinisuli yung trilyong pisong ninakaw, diyan ginamit ng mali yung GAA, ninakaw yung pang-pondo, pang-flood control projects, yung flood control scam, na nahimik pati ang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, hindi pinatatawag yung Adrian Bersamin. Ang dami pong pera eh. Si Robert Bernardo, dapat po, wag ho natin kalimutan yung issue ng corruption. Si Robert Bernardo nakipagpirmahan ng Memorandum of Agreement sa DOJ para po siya maging state witness. Ano ho? Pumasok sa Witness Protection Program, may commitment siya magsosoli ng 1 billion. Nasaan na yung 1 billion? Sa dami ng pangangailangan natin, kung magsosoli lang lahat ng kumuha ng pera, hindi pa ho tayo gagamit ng pondo ng gobyerno dito eh. Doon lamang po sa mga magsosoli ng pera, matutugunan natin yung problema ng mga nasa transport industry. Sa ganon, yung natitirang pera maikalat po natin. May pamigay natin sa iba't iba pa. Paano magsasaka? Paano ho yung magsasaka? Paano yung mangingisda? Paano yung araw-araw na mananakay? Meron daw pong 50% discount sa LRT at MRT. Paano yung hindi sumasakay sa LRT at MRT? May discount din ba sila? Hindi ba taxpayers din sila? Kaya nga ang daming nagme-mensahe, ano ba naman ang pambubudol ng gobyerno? Meron pa silang panawagan na magbayad ng maaga sa atin pong mga buwis. Mag-file lang ating maaga mag-file ng income tax return. Ayan o eh. Di ba? Paano ka magbabayad? Wala ka ng pambayad. Ninanakaw pa. Di ba? Kawawa po tayo eh. Kagaya po nung nabanggit ko kanina, ayan nga ho. Pati itong jeepney driver, kagaya ni Tatang, maghapong pumasada, nagkarga ng 1,200, 56 pesos na lang ang natira. Kung meron po siyang 2 bibig na papakainin, bukod sa kanila mag-asawa, sige nga ho, gawan ninyo ng solusyon yung 56 pesos. Paano niya pagkakasyahin yun? Ito po'y binalita ng GMA News Online nung Friday para po meron tayong mga pagbanggit sa mga sources natin. Ngayon, daanin po natin, pasadahan lang natin yung impeachment na nagaganap po na budol na pagdinig. Krisis na po tayo mga kababayan. May tig 2 million pesos na po ayon kay Congressman Dian Leviste na ipinamudmod para sa Lenten break kada kongresista. Except of course, yung kritiko nila. Ang nangyari po, pinipilit nilang umattend si VP Inday Sara Duterte diyan sa budol na pagdinig sa House Injustice Committee. Diba? Yung Committee on Justice ng House. Malinaw po yung naging payag ni VP Inday. Bakit ako uupo dyan? Nag-file na siya ng kanyang answer, ng kanyang tugon.
At sinasabi niya, wala na kayong dapat gawin kung hindi i-dismiss yan. Yang budol na impeachment complaint laban sa kanya. At hindi na siya kailangan magpunta dyan dahil tama po, ito po yung naging pahayag ni VP Inday. Mas nais niyang gugulin yung kanyang panahon upang magabayan ang bawat pamilyang Pilipino. Kung paano makatulong sa mga naghihirap kagaya ni Tatang. Yung humihingi po, hindi po ng limos. Pangkrudo na nga lang hinihingi para makapasada eh. So yan, ano ngayon ang tugon ng mababang kapulungan? Impeach Inday. Pag in-impeach nyo ba si Inday, bababa ang presyo ng langis. Kaya nga si BBM ang problema eh. Krisis na tayo, nag-issue ka na ng EO 110, na tayo na sa state of emergency, pagdating po sa issue ng enerhiya or energy, tuloy pa rin ang impeachment. Di ba? Si Bongbong ang problema. Pag tinanggal po ninyo si Inday, bababa ho ba ang presyo ng krudo? Magsosoli ba kayo ng trilyong pisong pinagnanakaw ninyo sa aming mga Pilipino? Itigil nyo na yan. Kaya nagpapasalamat ako. Kahapon po pala, maghapon, ay nasa Northern Mindanao po ako sa mga misamis nun. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap at sa mga Cagayanons na akin po nakaharap kagabi. Ang dami po sila diyan sa Hakbang ng Maisog. Kasama po natin ang tumungo din po tayo sa Iligan. Hinarap din natin yung mga taga Lanao del Norte at Lanao del Sur. Marami pong salamat sa inyo sa pamumuno po ni Mayor Pre. Mayor Pre Salik, maraming salamat sa iyong pag-organisa at pag-imbita sa akin. Ganon din, yung mga nakasama natin, sila Mayor Bobby Macabago, Mayor Cesar Makiling, si Chikang Rizalde, si Dr. Boy Abubakar, at syempre si Judge Nagamura Moner, ang lead convener at interim provincial chairman ng Maisog Lanao del Norte. Marami pong salamat diyan sa mga kababayan natin sa Mindanao, diyan po sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro City, sa CDO. Maraming salamat. Si Vida Pakturan, maraming salamat. Si Dadat, maraming salamat Dadat Balaba, maraming salamat Cedric. Napakarami pong sumalubong sa atin at bendalo talaga sa government ni WM. Ito hindi sa akin ito Tinatawag din ang atensyon ni Erwin Tulfo, ni Senador Erwin Tulfo. Paano na ngayon? Galit ka na rin kay Bongbong. Nakikipag-usap na sa China eh. Gusto nang buksan yung usapin ng joint exploitation, use, exploration, and utilization nung sinasabing large, huge gas and oil deposit. Paano na? Yung mga kunwari makabayan at galit sa China, inaaway ang China. Diba? Paano na? Si Tariela, yung mga banal-banalan at tiwaling mga CBCP members at official, hindi po lahat. Mas marami pong matitino. Ang pinupuntirya po natin, kilala nila yung sarili nila. Mga miyembro at opisyal ng CBCP at yung mga paring ginagamit, ang pulpito, nagsesermon. O paano ho ngayon? Paano ho ngayon? Ano tugon ninyo? Dito sa krisis na pare-pareho nating hinaharap, impeach Inday. Yun pa rin. Pag in-impeach si Inday, bukas o kanina o mamaya o sa darating na araw, bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi na ba magtataas ang singil sa kuryente? Bababa yung presyo ng urea, ng fertilizer. Yan ang sagutin ninyo. Di ba? Magsoli, dapat ang inyo pagsuliin. Hindi ko pa binabanggit dito si Saldico at si Martin Romualdez. Yung dalawa, mas marami pa po tayong pera pag nagsoli yung dalawang yun. Hindi po dapat problema ang pondo upang tugunan ang krisis na ito. Kaya maging maganda ho yung tugon ni VP Inday. Tigil nyo na yan. Yung mga kababayan po natin na sa Hakbang ng Maisog at Save the Philippines Coalition, Lapu-Lapu City kanina,
nagsagawa po ng orientation at covenant signing. Maraming salamat. At kay Mayor Paz Radasa, ang ating pong pinuno sa Lapu-Lapu City ng Save the Philippines Coalition at aktibong miyembro ng Hakbang ng Maisog dyan po sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mabuhay po kayo. Ito sabi ni at Juvie, kain suka ang mga bangag. Dati ayaw sa China, ngayon gusto nang makipag-usap. Tama po iyan. Ito pong yung trolls, welcome ho kayo rito. Bumubula na ho muli yung bibig ng mga trolls dahil naka full court press po sila Pagtakpan yung si Bongbong Marcos, yung idolo nila ang problema. Kaya po ako'y nakikiusap, ang pinakamabisang laban sa mga budol trolls, mag-share po kayo dito sa YouTube, mag-share po kayo sa Facebook, labanan po natin yung pagsha-shadow ban na ginagawa nila sa ating pahina. Si Mafe Nacionales, Malaysia, thank you. Gabriel Lopez, thank you for being the voice of the Filipinos watching from Malaysia. Thank you too for watching. Si Galaxy, maraming salamat. Mana Socorro, kaya pala walang notification pag live kayo, naka-shadow ban. Yes, Mana Socorro, kaya po yung naka-live, share po ninyo dahil hindi po nagno-notify, ganun po yung sistema ng shadow banning. Naka-shadow ban po tayo dahil po malakas yung ating pahina, hindi po dahil sa akin, dahil po sa inyo. Kanya sila naiinis. Yung mga trolls, present na present po ngayon. Double time sila. Labanan po natin, i-share po ninyo. I-share po ninyo sa Facebook, sa YouTube, share po ninyo. Cecil Dragon ng San Diego, California. Rowena Ricarte ng Quezon City, aking kasama sa lungsod Quezon. Sunshine Surprises ng Cagayan Valley. Emily Cruz, maraming salamat sa iyo. Susan Guarino ng London. Si Hans Olivar ng Israel. Rivlo ng UAE, mag-iingat kayo dyan sa gitnang silangan. Rose Gadong ng UK. Richard Gardanoso ng Tarlac. Philip Ramos ng Great Britain. Adronico Toneas ng Dubai. Kay Rowena Tupas, Maisog. Si Julian Yap, Maisog, Melbourne. Si Pinky Yamashita, Nagoya. Si R.D. Friales, death penalty na sir. Exactly what I have been campaigning for the last midterm election, di ba? War on corruption hanggang ngayon. Mas nagre-resonate po ngayon yung ating isinusulong at mensahe nung nakaraang kampanya. Yung war on corruption, yung pagbabalik ng death penalty at pag-amenda sa plunder law. Kung ginawa natin yun, kung hindi tayo minagic ni Chairman Technical Glitch Garcia, na magagawa po natin itong ating war on corruption. Subalit hindi pa naman huli ang lahat. Si Mark Gabison ng Ireland, Essie Macarios, si Hans Olivar from Israel, sabi niya, dito sa gera, wala pang pagtaas ng langis. Kung tumaas man ang langis, 1% lang. Sa Pilipinas, panay ang pagtaas. No, yan din po yung obserbasyon ng marami. Si Mercy Badal ng Turkey, Nam ng Milan, si Viva Bento, hello from Hungary. Hindi pa po nag-reply ang Maisog Switzerland. Ma'am, paki-check po ninyo dito sa baba ng screen. Press nyo po yan. Meron pong mga address dyan online kung saan po kayo pwedeng mag-order ng aking libro, yung Kingmaker. Nandyan po yan. Si Boogie, attorney, nahilo ako sa briefing ni BBM. Kasi nga ho siya problema, huwag kayong attend ng briefing niya, mahihilo ka talaga. Si Arlene Cruz sa Dubai. Dito sa Dubai, ramdam mo ang kalinga ng gobyerno. Totoo yan. Hindi lang kayo ang nagpapatotoo niyan at nagsasabi niyan. Si Susette Lesaca, thank you for that you will continue to pray for me. Maraming salamat in our fight, not my fight, our fight against corruption. Si Reyes Rien,
hindi siya capable. He is not. He should resign. Si Gemma Timog ng Italy, si James Dano. Lahat ng sinabi mo, attorney, sa 2025 budget, nagkatotoo. Yes, James Dano. At sa darating pong Lunes, April 7, meron pong isa pang kaso na didinggin na ng Korte Suprema. Ito po ay tungkol doon sa unprogrammed appropriations ng 2025 budget na nauwi din sa korupsyon. Didinggin na po yan ng Korte Suprema, pero yung 2025 GAA wala pa rin ho. Si Jam Zuzuko, watching in Finland. Yung kapwa natin yung kapwa natin Asian countries, ang liit ng tingin sa atin. Ramdam namin yung minamaliit kami mga OFW. Nakakalungkot, nakakalungkot. Si Christy Benzon, may pondo daw na gas, bakit nagtaas agad? Si Danilo Tolentino, si Musikerong Panday, walang vision, bisyo, meron. Si Inigo, maletang ina niya. Sabi ni Inigo. Si Bernadita de las Alas ng Florida. Si Chris Plato ng Washington. Lorenzo Reyes ng Sydney, Australia. Si Romel Kapatay, BBM equals crisis. Kaya nga po BBM is the problem eh. Si Benny Pagdonsalan, ang solusyon lang niya sa crisis, ayuda at puro budol. Yung ayuda po, hindi pa galing sa sinoli nilang perang ninakaw nila. Si Villaluz Apostol Concepcion Tarlac, Saldi Sosa, maraming salamat. Si Nessa Inday, BBM, ikaw ang problema, bumaba ka na. At A. Mendoza, gusto ko lang pong maintindihan, attorney. Hindi niyo po ito nakita nung una pa lang siyang tumakbo? Hindi po. Tapatang usapan at A. Mendoza. Yan din po ang tanong sa akin kahapon. Nung ako po ay nasa Iligan City, kaharap yung ating mga kasama sa hakbang ng Maisog Lanao del Norte at hakbang ng Maisog Lanao del Sur. Ang nagtanong po niyan, dalawa. Si Mayor Bobby Macabago at siyempre ang aking kaibigan, si Board Member Chikang Rizalde. Leti Lopez, maraming salamat sa iyo. Ann Dalmasio, Henry Nanini, Jerome Gayranod, Allen Alfeche ng Bukidnon. Maraming salamat yung mga kasama nating taga Bukidnon kagabi. Si Josephine Quinto, ACM Martinez ng Milan, Italy. Si Josephine Quinto, nasa Moscow, Russia. Moscow, Russia, si Josephine Quinto. Si Bebe Halili Mansilla ng Santa Maria, Bulacan. Bebe Halili Mansilla. Habla Leonor ng Malaysia. Wilms Engay ng Switzerland. Karima Amante, definitely true. BBM is the root of all the problem in our country. Nakakasuka. Si Faring MK, Iligan City. Maraming salamat Iligan City kahapon. Si Daryl Bartolata ng Lanao del Norte. Wilfredo Paino, Abu Dhabi. Kakampi niyo po kami. Salamat Wilfredo Paino. Mag-iingat kayo dyan sa gitnang silangan. Mirna Narvaez, marami pong salamat. Si Rogelio Lonzaga, ang galing mo talaga, attorney, magpaliwanag. Marami pong salamat at na-appreciate niyo at naiintindihan yung ating pong mga ginagawang pagpatulong upang maiangat ang inyong kaalaman at kamulatan. Si Kisa Delano ng Denmark, si Nixon from Taiwan, Elizabeth Dak. Hi Elizabeth, maraming salamat. Sana isama nila ang mga fishermen. Tama po, tama po. Pati farmer, yung mga magsasaka, dapat isama nila. Pangbili ng krudo. Hindi lamang po pambili ng krudo, kung hindi pati ho yung pambili ng fertilizer. Maria Socorro Mejia, nakakalungkot ang amount na ninakaw. At PJPJ 6416, pabayarin na sila Marcos ng 203 billion estate tax nila. Paging BIR, sabi ninyo magbayad lahat ng buwis on or before April 15. May panukala si PJPJ at PJPJ, pakinignan ng BIR, pabayarin na yan sila Marcos ng 200 billion pesos estate tax nila. Si Joy de Mesa ng Cagayan de Oro, mabuhay po kayo.
Si Raven Pitogo pala, nandun din kagabi ng Cagayan de Oro. Si Amy Bates na Australia. Si Albert Pactora nandoon din. Si Manny Isabel ng Taiwan. Ronnie Rehenio ng Parañaque. Chris Angel or Chris Angel. Si Karyang Hilas ng Kuwait. Yvonne Batuhan Hawk ng Germany. Rowena Parilla ng UAE. Ganon din kay Edgardo Fajardo ng Italy. Tata Clarido ng Abu Dhabi, El Martino, marami pong salamat. Mag-a-attend daw si El Martino ng rally sa paggunita ng birthday ni Tatay Digong sa Angeles City. Si Roy Mercado, meron po tayong Maisog Rizal. Ang Maisog po hindi lamang nationwide kundi worldwide. Si Lovie Miroda ng Dipolog, gutumin ang mga trolls. Huwag replyan at sagutin. Alam mo ninyo, yung ating mga mahal na nasa transport industry, singilin ninyo si Bongbong Marcos. Mas malaki pa ginagastos nila sa trolls, sa totoo lang. Kada ulo, kesa sa binibigay nilang fuel subsidy sa inyo na tigli 5,000 piso. Yan po, malinaw po yan. Mas malaki ang ginagastos, pinamumudmod ng Marcos Jr. administration sa mga trolls kung ihahambing mo sa halagang handa nilang ibigay bilang fuel subsidy sa ating mga kapatid na operator at drivers na nasa transport industry. No? At hindi lamang po yun one time, monthly. Buwanan, pinasasahod yung mga trolls. Inday Ilongga ng Italy, Wadang Sahibadi ng Kuwait, Xiao Melmar ng Qatar, Ricardo Capa ng China, Areza Alberto, Maisog, Surigao del Sur, Merlin Reyes, Hong Kong, si Kabuwig Channel. Kabuwig Channel dito sa Kuwait, puro pagsabog at sirens ang naririnig. Pero hindi po nagtataas ang bilihin. Kaya nga po yung mga kaibigan natin, Kabuwig Channel, kagaya ni Myra Abdullah at marami pang iba, sila Kiko, kahit daw po magka-layoff na dyan, magbabakasakali na lang kayo dyan, maghahanap ng ibang malilipatan dahil dyan may pag-asa kayong mabuhay. Dito raw kanila, pag umuwi sila, mamamatay silang gutom. Mamamatay silang dilat. Si Elizabeth Duck, ang ganda po ng King Baker book. Oy, salamat. Nabasa ko na. Maraming salamat. So yan po yung ating naging usapan ngayong araw po ng Wednesday, March 25, 2026. Ganap na pong alas 6:35 na po ng gabi. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin. Ang aking pong pakiusap, labanan po natin ang fake news, ang false narrative, ang misinformation at propaganda ng pamahalaan. Labanan po natin yung shadow banning. Please, yung nasa Facebook, mag-share po kayo. Lahat na nakanood ng live sa Facebook, i-share po ninyo para mabasag natin yung shadow ban na ini-impose nila sa ating channel. Mag-like, mag-share, mag-comment, mag-follow po kayo sa Facebook. Yung nasa YouTube, salamat po. Keep on sharing para marami po ang mamulat at mabigyan natin ng tama at napapanahong impormasyon at labanan ang patuloy na panloloko ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami pong salamat. Si Henry Damaso ng Kuwait, Princess Fiel ng Japan, at si Yolanda Tasiko of Japan. Nasilaw sa pera ang pagiging leader, nakalimutan na. Agree. So marami pong salamat sa inyong pagpapaintulot na samahan ko kayo ngayon pong araw ng Miyerkules